anak ni Amon. At ang Araba hanggang sa dagat ng Sinirot patungong silangan at sa dakong Bet-Jesemot hanggang sa dagat ng Araba, sa dagat na Alat patungong timog sa paanan ng mga libis ng Pisga. At ang hangganan ni Og na hari sa Basan sa nalabi sa mga Rephaim na nakatira sa Astaroth at sa Edrei. At namuno sa bundok ng Hermon at sa Salika at sa buong Basan hanggang sa hangganan ng mga Geshuhero at ng mga Makatita at ng kalahati ng Gilead na hangganan ni Sihon na hari sa Hesbon. Pinatay sila ni Moses na lingkod ng Panginoon at ng mga anak ni Israel at ibinigay ni Moses na lingkod ng Panginoon na pag-aari ng mga Rubenita at sa mga Gadita at sa kalahating lipi ni Manases. Ang mga ito'y ang mga hari ng lupain na tinalo ni Josue at ng mga anak ni Israel sa kabila ng Jordan na dakong kanluran mula sa Baal-Gad na libis ng Lebanon hanggang sa bundok ng Halak na paahon sa Sher at ibinigay ni Josue na pag-aari sa mga lipi ng Israel ayon sa kanilang pagkakabahabahagi. Sa lupaing maburol at sa mababang lupain at sa Araba at sa mga libis at sa ilang at sa timog ang lupain ng mga Heteo, ang Amoreo at ang Kananeo, ang Periziyo, ang Hibeo at ang Jebuseo. Ang hari ng Jericho, isa. Ang hari sa Ai na nasa tabi ng Betel, isa. Ang hari ng Jerusalem, isa. Ang hari ng Hebron, isa. Ang hari ng Jarmut, isa. Ang hari ng Lakish, isa. Ang hari ng Eglon, isa. Ang hari ng Gezer, isa. Ang hari ng Dibir, isa. Ang hari ng Chider, isa. Ang hari ng Horma, isa. Ang hari ng Arad, isa. Ang hari ng Libna, isa. Ang hari ng Adulam, isa. Ang hari ng Makeda, isa. Ang hari ng Betel, isa. Ang hari ng Tapoa, isa. Ang hari ng Hefer, isa. Ang hari ng Afek, isa. Ang hari ng Lasaron, isa. Ang hari ng Madon, isa. Ang hari ng Hazor, isa. Ang hari ng Semron-Meron, isa. Ang hari ng Aksaf, isa. Ang hari ng Taanak, isa. Ang hari ng Megiddo, isa. Ang hari ng Keder, isa. Ang hari ng Jokneam sa Carmel, isa. Ang hari ng Dor sa kaitaasan ng Dor, isa. Ang hari ng mga bansa sa Gilgal, isa. Ang hari ng Tirsa, isa. Lahat ng mga hari ay 31. Yan po ang ating pong Bible reading ngayong umaga. Happy God First Morning po. Salamat po, Sister Jocelyn Eder. Yan, sa ating pong Bible reading, Joshua chapter 12. So mga kapatid, ayan, kung kayo po ay merong reflection ngayon pong umaga na to, sa ating pong nabasa, ay pwede nyo pong i-share ngayon. So dito, comment galing sa ating CLPM headquarters. Si Pastor Jerry. Our God is a powerful God and has no limits. Joshua chapter 12 verse 8, binabanggit ang mga tagumpay na ibinigay ng Diyos kay Josue at sinasabing siya ay nagtagumpay sa mga kabundukan at sa mga libis at sa mga kapatagan at sa mga bukal at sa ilang at sa timog na lupain. In other words, binigyan ng Diyos si Josue at ang Israel ng tagumpay sa lahat ng dako. There were no limits to God's power. Ito ay mabuting balita para sa atin. Ang ating Diyos ay tunay na dakila upang talunin ang anumang suliraning ating kinaharap. Hindi lamang siya limitado sa pagbibigay ng pagkain at tirahan. Kaya niyang talunin ang panghihina ng loob, kalungkutan, pambubulas,
depresyon, pag-iisa, at marami pang iba. Walang lugar na hindi siya Diyos. Subukan mong lumapit sa Kanya kapag umaharap ka sa mga bundok ng balakid sa iyong buhay at tumawag sa Kanya sa mga lambak ng espiritual na pagod. Nais niya niyang bigyan ka ng tagumpay sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Yan. So purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Ito pong chapter 12 ay na-record yung pong panalo, yung victory. Ilan pong kings yung pong tinalo nila Joshua? 31 kings, mga kapatid, no? Ito po ay nagmula sa command ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya saktong-sakto yung reflection ni Pastor Jerry na sa Panginoon ay mayroong pagtatagumpay at walang limit sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi po sa 1 Samuel 17 verse 47, "The battle is the Lord's." Yan, ang labanan ay sa Panginoon. Kailangan lang nating isurrender ang ating buhay para lahat ng laban ay ating mapanagumpayan. Meron po kayong reflection, mga kapatid? Pwede niyo po itaas ang inyo pong mga kamay para po atin po kayo ma-recognize ngayon pong umaga. So para mahirap mag-reflect ng puro ano, no? Isang hari sa ganito, isang hari sa ganyan. Pero yung pong record na ito, mga kapatid, ay inalaw ng ating Panginoon na ma-record na sa ganoon makita natin na kahit ano ang kinaharap, kahit sinong hari ang kinaharap nila Joshua, ay hindi nanalo sa kanila sapagkat kasama nila ang ating Panginoong Diyos. So sa ating pong buhay, mga kapatid, kahit anong laban mapapanagumpayan natin basta ang Panginoon ang nangunguna sa bawat isa sa atin. Yung lahat po ng record din ng kasalanan na tinatalo natin, na na-overcome natin, na yan ay alam din ng Panginoon, mga kapatid ko, no? Yung mga kasalanan na na-overcome natin everyday, alam din yan ng ating Panginoong Diyos. Na-record din yan ng ating Panginoon basta't kasama natin ang ating pong Panginoon na palagi. Yan. So, kayo po, mga kapatid, ano po ang inyong reflection dito at ano po yung nakuha niyo po dito sa comment ni Pastor Jerry, no? There were no limits to God's power. Yan. And meron po ba, mga kapatid? Reflection? Yes po. Pastor Ben, diretso na tayo sa ano. Bigyan natin sila ng maraming time mamaya sa reflection set. No? Okay, sige. Mas maganda po. Salamat, Pastor. Thank you po, thank you po. So, ngayon po ay tayo po ay mananalangin. Sister Jocelyn Eder. Closing prayer po. Sige, tayo po ay manalangin. Aming Ama na ang tahanan ay nasa mga langit, tunay po Ama na kung kami po ay inyo pong ginagabayan at kung kami po ay patuloy na nagtitiwala sa inyo, ang lahat po ng anumang pong laban sa aming buhay aming mapagtatagumpayan. Naway patuloy kaming tulungan ng iyong banal na Espiritu, naging matagumpay kami sa aming laban sa araw-araw at kayo po ang aming pong maging kasama sa aming buhay. At kami po ay patuloy na manampalataya at manghawak sa inyong mga pangako na tunay na hindi nyo kami pababayaan. Salamat po na marami sa inyong patuloy na biyaya na ipagkakalab sa amin. Ito po ang samot hiling namin sa pangalan po ng aming pong Panginoong si Jesus. Amen. Amen. At pakinggan na po natin ang ating pong SDA history. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world.
But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Happy God First morning po sa inyo pong lahat mga kapatid. So tayo po ngayon ay patungo na sa Lest We Forget ni Sister Erlinda Kitangan. Sister Erlinda, good morning po sa iyo. Happy God First morning po. Happy God First morning po. Narito po ang ating devotional reading ngayong umaga. Ang pamagat po ay Pagkalat ng Misyong Protestante. Ang ating pong key text ay matatagpuan sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, talatang 14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Ang pandaigdigang misyon ay nasa puso ng protestanteng Kristyanismo noong ika-19 na siglo. Ang modernong kilusan ng misyon ay nagsimula noong taong 1792 nang ilathala ni William Carey ang An Inquiry into the Obligation of Christians to Use Means for the Conversion of the Heathens. Maaring hindi ito masyadong revolusyonaryo sa atin, ngunit ito ay noong taong 1792. Nang sumunod na taon ay nakita ang pagtatag ng unang missionary society para sa pag-sponsor ng mga dayuhang misyonero at ang pagpapadala kay Carey sa India, kung saan siya nagtrabaho ng 7 taon
nang walang isang Indian na nahikayat. Ngunit kahit na mabagal ang simula ng kanyang mga pagsisikap, malalim ang kanilang naging pagkakaugat. Sa panahon ng kanyang kamatayan noong taong 1834, hindi lamang naitatag ni Carey ang isang malakas na iglesyang Kristiyano sa India, kundi siya rin ang nagpasimula ng modernong kilusan ng misyon na magdadala ng protestantismo sa buong mundo. Ang unang malawakang pagpapalaganap ng mga misyonaryong protestante sa buong mundo ay umabot sa rurok nito noong dekada 1830. Ngunit hindi ito tumigil doon. Sa halip, ito ay lumaki sa huling bahagi ng siglo. Itinuring ni Kenneth Scott Lederer ang ika-19 na siglo bilang dakilang siglo ang mga misyong protestante. Habang sa Sydney Ahistrom, isang nangungunang estudyante ng kasaysayan ng Iglesyang Amerikano ay nagtala na ang huling dalawang dekada ng ika-19 na siglo ay saksi sa rurok ng dayugto ng kilusan ng mga misyon sa ibang bansa sa Protestantismo Amerikano. Isa sa mga pangunahing pampasigla nito ay ang Student Volunteer Movement for Foreign Missions na lumago mula sa panawagan ng ebanghelista na si Dwight L. Moody noong 1886. Para sa mga estudyante sa kolehiyo na ilaan ang kanilang mga buhay sa serbisyong misyonero, 100 ang tumindig sa unang taon na iyon. Ang bilang ni ito ay tumaas sa 2,200 noong 1887 at sa loob ng ilang taon, maraming libo-libong kabataan ang nangako ng kanilang mga buhay para sa serbisyong misyonero. Ang motto ng kilusan ay ang ebanghelisasyon ng mundo sa henerasyong ito. Ito ay nagpasigla ayon kay Ernest R. Sandin sa pinakamalaking demonstrasyon ng interes sa misyon na kilala sa Estados Unidos. Bilang resulta, nagsimula makita ng mga protestante sa Amerika ang mga lugar tulad ng Africa, China at Japan bilang kanilang espiritual na lalawigan. Ang ganitong kilusan ay hindi nakitang natutulog ang mga Adventista. Binuksan ng Diyos ang daan sa pamamagitan ng inisyatibo ng protestante at mabilis na aabot ang mga Seventh-day Adventist sa bawat bansa at angkan at wika at mga tao na may mga mensahe ng 3 anghel. Ito po ang ating devotional reading para ngayong araw ng November 1. Thank you po, Sister Erlinda. Pwede po kayo mag-closing prayer. Tayo po ay manalangin, Amang Banal. Kami po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan, Ama, na kami ay muling pinalalahanan nyo ng isang mahalagang kwento sa buhay namin bilang isang Kristiyano. Kung paano ang mga manggagawa ninyo, Panginoon, ay nagtalaga ng kanilang buhay upang sa inyo ay maglingkod. Ito pa, Panginoon, ay isa ding paalala sa amin na kami ay magtalaga ng aming buhay sapagkat ang panahong ito ay napakahalaga na aming nararanasan, Panginoon, ang maraming pagsubok. Nakikita po namin, Panginoon, ang mga sign of the times, Panginoon, sa aming paligid. Nawa, O Diyos, ay maratnan niyo kaming patuloy na nagtatapat at namumuhay ayon sa inyong kalooban. Higit, Panginoon, kaming maging maalam sa aming relasyon sa inyo.
At lalo higit kami, Panginoon, ay kakitaan ng liwanag at ang katotohanan po ng inyong mensahe, Panginoon, ay aming maibahagi sa aming kapwa. Ay handa namin mainam ang aming mga buhay. Ito po ang aming samot hiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So ngayon po ay Amen. salamat po Sister Erlinda. Amen. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pong pakikinig sa ating message. And after po nito ay breakout session at tayo po ay mananalangin. Ang ating pong tagapagsalita ay Sister Josephine Soriano, ang ating pong publishing director. Kaya so tayo po ay nais ko po ipanalangin si Ma'am Josephine. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, narito po ang isa sa inyo pong mga anak na siyang mangunguna sa amin ngayong pong umaga nito na pagkatapos ito ay kami mag-reflect. Panginoon, aming dalangin si Ma'am Josephine, nawa ay inyo po siyang bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo at lahat po ng kanyang sasabihin ay ayon po sa inyong kalooban at kami po ay mabless sa oras na ito at kayo po ang patuloy naming mapapurihan. Salamat po o Diyos sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ma'am Josephine, good morning po. Amen. Good morning po, Pastor. Happy God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. Happy God first morning, Ma'am Jo. Good morning po. At happy Sabbath po sa ating lahat. Sabat po. Ang ating pong devotional, ating pong continuation sa ating pong prayer ay ang pamagat po ngayon ay sa day 4 na po tayo. Ang pamagat po ay Christ in you. Ang Panginoon na nasa sa iyo, nasa sa atin. Nais ko pong magbahagi sa inyo ng isang story ng isang babae na dumaan sa pagsubok. Siya po ay nawala ng trabaho, nagkaroon ng sakit, at gabi-gabi siya po ay umiiyak. Ito po ay isang kausap naming mga kulturtor. At ang gawain ng kulturtor ay kung paano napakinggan ang kanila pong mga story. At sa kanya pong pag-iyak, gabi-gabi ay sabi sa kanya ng kulturtor ay buksan niyo po ang inyong Biblia. Masusumpungan niyo ang ating Panginoon. Nang kanya po binuksan ang Biblia, nabasa po niya na sa John 14:18 sabi hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Kaya nung mga panahon na yon na siya po ay nagbubulay-bulay, naramdaman po niya ang presensya ng banal na Espiritu. Naramdaman niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Walang nabago sa kanyang sitwasyon. Mayroon pa rin siyang sakit, mayroon pa rin siyang problema, pero ang napakabuti na nangyari sa kanyang buhay ay ang kanyang pananaw ay nabago. Dahil naramdaman niya na kasama niya ang Panginoon. At mula noon, patuloy siyang nagbabasa ng Biblia. At bagamat ay patuloy na nararamdaman niya yung bagyo sa kanyang buhay, patuloy na mayroon siyang sakit, ay lumalaban siya, hindi siya natitinag sa mga bagyo na ito dahil alam niyang si Kristo ay nasa kanya at siya ang patuloy na nagbibigay lakas sa kanya sa kabila ng mga kanyang nararanasan. Kaya mga kapatid, nung ito'y na-share sa akin, ang sabi ko ay kapag tinanggap natin ang banal na Espiritu, si Kristo mismo, ang Panginoon mismo, ang mananahan sa ating mga puso. Ang kanyang presensya ang patuloy na nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa, lakas sa
bawat hamon natin sa buhay, bawat nangyayari sa ating pong buhay. Kaya purihin ang Panginoon na ang babaeng ito ay nasumpungan niya ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagbubulay-bulay sa banal na salita ng Panginoon. At kaya po ay ngayong umaga ay ating pong makikita sa John 14:16 na ang banal na Espiritu ay ang daan para si Kristo ay manahan sa atin. Ang sabi doon, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter. He dwelleth with you and shall be in you. So John 14:16-17. So kapag tinanggap natin, mga kapatid, ang banal na Espiritu ay si Kristo mismo ang nananahan sa ating mga puso. Nasa pamamagitan ng banal na Espiritu ay ginagabayan niya tayo sa araw-araw nating mga hamon sa buhay, sa mga paggawa natin, at nagiging maayos ang ating paglilingkod sa Kanya. So, ang pagkakaroon ng banal na Espiritu ay hindi lamang po ito kapangyarihan, kundi ito po ay mismong presensya ni Jesus sa ating buhay. Kaya minsan mayroong nag-aantay ng himala, nagkaroon tayo ng hamon sa buhay. Hindi na po natin kailangan maghintay ng himala na mararanasan natin. Kasi sa bawat panalangin po natin mga kapatid, sa bawat pagsunod, sa bawat araw-araw na hinahayaan natin ang pamumuno ng banal na Espiritu at si Kristo ay nasa atin, ay patuloy na ang kapayapaan, pag-asa at ang maayos na direksyon sa ating buhay ay ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. At pangalawa po mga kapatid, ang pagbabago ay nagmumula sa Espiritu ni Kristo. Kapag tayo ay puspos ng banal na Espiritu, si Kristo ang nabubuhay sa atin. Yung ating, alam naman po natin, yung ating mga pag-uugali, ating pag-iisip, ay layunin na ito ay unti-unti na nagiging katulad natin siya. Kaya pag ang Panginoon sa atin ay araw-araw nagre-reflect po sa ating buhay pag tayo ay puspos ng banal na Espiritu. So kung sa atin lamang, alam natin na hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, at ang tunay na pagbabago ay kapag si Kristo at ang banal na Espiritu ang siyang namumuhay sa ating mga puso at namumuhay kasama natin sa ating buhay. Meron po akong 7 po ito mga kapatid. Pangatlo, ang pag-iisip ni Kristo ay siya ang patuloy na gumagabay sa atin. Sabi sa Philippians 2, chapter 2, verse 5, ay let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So yun po, yung ating ang pag-iisip ay isip ni Kristo. Kaya ganun na lang tayo kalapit sa Kanya. Yung babaang loob, yung pag-ibig, at yung ating pangangatwiran, no, ay galing sa ating Panginoon. At yung mga kasalanan, no, alam naman natin, tayo ay nagkakasala, pero talagang iniingatan natin na mas lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Binawaksi natin yung kasalanan, kinakamuhian natin yung kasalanan. Kaya't mga kapatid, ay sa araw-araw ay
patuloy natin sa ating mga panalangin na paalalahanan natin ang ating mga sarili. Ang banal na Espiritu ay siyang patuloy na magpaalala sa atin na yung pag-iisip, yung ating damdamin ay nakatuon lamang sa ating Panginoon. Ibigay niya, panalangin natin na ibigay niya sa atin ito nang sa gayon ay siyang naitataas, siya ang nakikita sa ating buhay. At alam po natin, kasama po sa ating patuloy na paglilingkod, patuloy na nababago ang ating mga sarili, ang bunga ng Espiritu at ang katangian ng ating Panginoon. Ano ba yung bunga ng the fruit of the Spirit? Mga kapatid, sa Galatians 5:22-23, ang sabi is, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness. Dami pa po yan mga kapatid. Ay ito, kung habang hinahayaan natin na yung banal na Espiritu ang siyang mamuno sa ating buhay, ang siyang patuloy na kung baga mag-drive sa ating buhay. Ang karakter ni Kristo ay talagang buong-buo, no? Patuloy na nabubuo sa atin araw-araw at patuloy tayo na nagbubunga, no? Nagbubunga. Nasa atin ang fruit of the Spirit na kung saan ito ay ang karakter ng ating Panginoon. Ngunit hindi ito biglaan mga kapatid, ito ay umuusbong, lalong lumalalim po ito dahil sa relasyon po natin sa ating Panginoon. So ito ay patuloy na nagbubunga, no, sa pakikipag-uusap natin, lalo na mga literature evangelists. Ito po yung nakikitaan bakit ang mga customer ng mga literature evangelist ay tumatagal, bakit mayroon 40 years, bakit mayroon na 20 years. Baga, hindi man yan mag-order, ang panalangin po ay patuloy na ay binibigay natin sa araw-araw na paggawa natin. At ang fruit of the Spirit ay patuloy na nakikita sa atin. Kaya nararanasan namin mga pulportor, bawat panalangin namin, di maya umorder, pero alam nyo, ang banal na Espiritu ang siyang kumikilos. Pagkatapos ng panalangin, magugulat ka na lang, talagang mamamangha ka sa paggawa ng banal na Espiritu kasama ng Panginoon na, sige, magkano ba yung aklat mo na yan? No? Or, sige, gusto ko yung aklat mo na yan. No? Kaya ang isang talagang naiiba tayo na mga pulportor ay sa tuwing pagpunta natin sa kanila ay tuwan-tuwa sila dahil hindi natin iniiwanan na hindi natin sila pinapanalangin. At panglima mga kapatid, ang misyon ni Kristo ay nagpapatuloy sa atin. No? Ano ba ang misyon ng ating Panginoon sa atin? Nagsabi sa John 14:12, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. So, sa ating paggawa, pagpuspos tayo ng banal na Espiritu, ang Panginoon ay gumagawa sa atin. No? Nagiging tayo po ay nagtuturo, nagdi-disciple tayo, at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Sa ating mga churches, na yung araw ng Sabat, tayo ay patuloy na ginagamit, no? Nagpapagamit tayo sa ating Panginoon. Mayroong maraming mga talento na yung isa ay siya ang kamay, yung isang kapatid naman, siya yung paa, siya yung tagapagsalita. No? Iba-iba ang mga talento natin at sa kabutihan ng Panginoon ay atin po itong gagamitin. No? Patuloy na gagamitin natin, lalo na sa
papalaganap ng ebanghelyo. At ito ang ating misyon, mga kapatid, na kung saan magpalaganap tayo ng ebanghelyo sa buong sanlibutan, sa buong teritoryo natin, sa buong CLPM. At yun, mission na yun ay continuous po yun. Saan po yan manggagaling? Manggagaling po mismo sa atin, na patuloy po tayo na mag-commit sa ating Panginoon. No? Na ang kabutihan ay patuloy na maghari sa atin dahil gawain po ito ng ating Panginoon, at tayo din po ay patuloy na sumunod sa Kanya. No? Ito yung nagbibigay ng kapangyarihan, yung banal na Espiritu sa atin upang mangaral. No? Minsan nga, panalangin lang natin, magugulat ka yung customer mo, sabi, gumaling na ako sa pamamagitan ng panalangin mo. Yan, mga gawain ng ating Panginoon na siya lamang po makagawa nito, at tayo ay kanyang pong gagamitin. No? At ang kanyang mga kamay, ang kanyang buong presensya ang nasa sa atin. Kaya patuloy po tayo na magpagamit upang ang mission po natin ay patuloy natin na maipalaganap. Ang pang-anim ay ang pagpapakita ng mga anak ng Diyos, no? The manifestation of the sons of God. Paano po ba ito, mga kapatid? Sa Romans 8:19, ang sabi, "For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God." So, ang lahat ng mga nilikha ng ating Panginoon, ang buong sanlibutan ay naghihintay, no? Lalo na tayo, nais natin na makita ang ating Panginoon. At nais natin siyang makita ng mukhaan. No? At sa ngayon, dahil tayo ay puspos ng banal na Espiritu, si Kristo ay patuloy na nakikita sa atin. No? Na pinupuno niya yung ating karakter, no? Karakter na kung saan ang Diyos ay siyang nakikita sa atin. At kung ito man ay magkagayon, sabi nga, pag darating ang Panginoon, pag kaabot na yung pabalita at yung makikita nila sa mundo ay talagang malapit na yung mga tao sa mundo. No? Darating ang panahon na ang anak ng Diyos ay makikita natin, at darating din ang panahon na ang mga tao ay hindi sa pamamagitan ng kayamanan man yan o kapangyarihan, kundi sa karakter ni Kristo ang patuloy na nahahayag sa kanilang mga buhay. So parang wow, ito na, no? Ito yung panahon na pag nakita na lahat sa atin ang karakter ng ating Panginoon, nawa siya ay dumating at siya ay makita natin ang mukhaan. So layunin talaga ng banal na Espiritu na baguhin po tayo, mga kapatid. Una, tayo hanggang sa tayo ay maging katulad ng ating Panginoon, at ito po ay ibahagi natin, no? Ibahagi natin sa buong mundo, no? Na maraming naghahanap ng katotohanan, maraming naghahanap sa ating Panginoon, kung minsan ay hindi po nila alam. Pero sa pamamagitan ng patuloy nating paghayo, ay sila po ay maranasan nila ang presensya ng Panginoon, dahil tayo po ay pinadala ng Panginoon doon, at ang patuloy na ating bulay-bulay at pagkaloob ng ating sarili sa ating Panginoon, yun ang magiging gabay, at yun ang banal na Espiritu magiging gabay natin, at siyang makikita natin sa patuloy nating paghayo, pakikipag-usap sa ating mga kapwa.
no? Dahil tayo anak ng Panginoon. So tayo ay maging liwanag, no, sa pamamagitan ng ating buhay na nare-replika natin yung pamumuhay ng ating Panginoon. So, kaya mga kapatid, sabi nga sa ating reading na si Kristo ay sa iyo, no? Si Kristo ay nasa sa atin siya, at ang pag-asa ay nasa sa atin, no? Sabi sa Christ in you, the hope and glory, ang pag-asa ng kaluwalhatian. So sa Colossians 1:27 ay ang sabi, Christ in you, the hope of glory. So ang tanging pag-asa natin ng kaluwalhatian ay ang banal na Espiritu sama si Kristo na mananahan sa atin, na ang kanyang presensya sa ating buhay ay nagiging liwanag sa iba, no? Kaya yung kanina na pag-aralan natin, ang fruit of the Holy Spirit ay talagang makikita sa ating mga buhay. Ito ay patuloy natin, kung ito hahayaan natin na ito ang maghari sa atin, si Kristo ang maluwalhati, at siya po ang siyang makita sa pang-araw-araw po nating paggawa. At ang pag-asa, no? Pag-asa, sabi nga sa ay aanhin mo naman daw ang iyong kayamanan na ang Panginoon ay wala sa iyo. So ang ating tanging pag-asa, mga kapatid, ay hindi sa ating yaman o hindi sa mga kayamanan, hindi sa ating possession sa mundong ito. Hindi po yun ang basihan ng ating tagumpay, kundi ang karunungan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, na kung saan nanggagaling po ito sa ating Panginoon, at ang pamumuno niya sa ating buhay, sa ating mga puso, at patuloy na nagliliwanag ito sa atin, at magliliwanag din ito, magiging saksi po tayo, buhay na saksi sa mundo, at ang kaluwalhatian po ay siyang makikita sa atin. At ito ang nakikita ng mga tao sa ating paligid. Kaya patuloy natin na hahayaang mangusap sa atin ang banal na Espiritu sa ating buhay, at patuloy natin na ilapit lalim ng ating pananampalataya, ilapit natin ang mga sarili natin sa ating Panginoon. Ang panalangin ko lagi araw-araw na i-bless niyo ako, Panginoon, na magiging blessing din po ako sa aking nakakausap, na ikaw ang siyang makita, at ang iyong sarili, ang iyong kaluwalhatian ang siyang maitaas, at hindi po ang aking sarili ang siyang makita. So maraming salamat po mga kapatid, and happy God First morning po sa ating lahat. Amen. 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 Yan, salamat po. Amen. Salamat po, Amen. Ma'am Josephine Soriano. Ayan. So tayo po ngayon ay dadako na sa ating breakout rooms for 30 minutes po. Tayo po ay mag-share ng ating pong reflections, mga testimony and thanksgiving. Tsaka po ng ating pong garden of prayer, yung ating pong katanungan, yung ating pong reflection questions ngayon pong umaga ay nandyan po sa ating comment. Ay ating pong basahin ko po. Kapag tinanggap ng mananampalataya ang bautismo ng banal na Espiritu, sino pa ang kanyang tinatanggap? At yung pangalawa, ano ang mga kapakinabangan ng Kristiyano kapag si Kristo ay nanahan sa kanya sa pamamagitan ng bautismo ng banal na Espiritu? So tayo po ay tumungo na sa ating pong breakout session, at tayo panguna ng ating pong mga facilitators. Tor, nais ko pong i-announce na ang ating pong breakout rooms ay 8, most probably mga 7 to 8
per room ang ating pong distribution ng mga participants. Tayo po ay magbigay ng panahon sa reflection pero dapat po tayong matapos ng 5:20 or 5:25. Ano? So yun po sa mga magdi-discuss po ay para hindi po kayo mabitin, nananalangin pa ay makabalik na kayo kagad sa main room, ay i-budget po ninyo ng maayos yung oras, no? Kaya kukuntian lang po natin yung tao sa bawat room. Okay po, so akin na po kayong dadalhin automatically sa inyo pong mga rooms. At kung kayo po ay mga binautismuhan ng Holy Spirit, kayo po ay mag-lead as the Lord leads you, the Holy Spirit leads you. Mag-lead po kayo, magsalita at encourage ang bawat isa na mag-participate. Salamat po. God bless you. God first morning po mga kapatid. Pastor Russell, magandang umaga po. God first morning. Ay, wala yata akong kausap dito. Good Good morning morning po, po. Pastor Russell. Good morning po, Sister Minda Soriano. Good morning po, Sister Fidela Villavicencio. And si Sister Maria Lorena de Dios. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ibigay po Morning natin po. kay Pastor Russell ang panguna pagkat siya po ang ating pastor na makakasama ngayong umaga na ito. Ayan, kinokopya ko yung question kaso meron kaya rito. Meron po, nasa Hindi chat nilagay ko po. Sa chat. Opo, Ayan, sige po. okay. Ayaw mag-appear yata. Hindi ko ayaw mag-appear dito sa ating breakout, Ilalagay ko po Kinokopya. ulit. Ilalagay ko ulit. Bakit kaya sa Hindi akin? nga, kasi hindi ko natapos eh. Ayan po. Ayan, Lumabas so, na. mga kapatid, Ayan, sige po. ayan, 5 lang po tayo. Ayan, kaya pwede po tayo. Ayan, di rin si Pastor PJ, nandito po. So, sige po. So, ito po yung ating mga tanong nasa ating pong chat. Ayan, basahin ko po ulit. Kapag tinanggap ng mananampalataya ang bautismo ng banal na espiritu, sino pa ang kanyang tinatanggap? Ayan, so pwede niyo po pagsabayin niyo yung dalawang tanong. Pero isa-isa po siguro mas maganda muna. Tapos pangalawa, ano ang kapakinabangan ng Kristiyano kapag si Kristo ay nananahan sa kanya sa pamagitan ng bautismo ng banal na espiritu? Ayan. So, meron po kayong mga kapatid, sagot o comment dito sa ating tanong? Ayan, siguro sa akin muna po. Ako muna po manguna. Okay, so alam naman po natin ang purpose ng Holy Spirit, ang layunin ng Holy Spirit ay hubugin po tayo sangayon sa likas ng ating Panginoon. Kaya the moment na tayo po ay nanampalataya, yan, ating tinanggap ang ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Yan. So mismo ang Panginoon ang siyang nakakasama natin sapagkat pinangako niya in His absence ay ang Holy Spirit ang siyang ating magiging gabay. Yan. So, meron po kayong gustong i-add mga kapatid
Pwede niyo pong i-elaborate pa dun sa mga ibang napakinggan po natin sa mga paliwanag ni Ma'am Josie, Ma'am Jo. Sige po. Ako po, Pastor. Sige po, Brother Melvin. Sige po. So yun na, maliwanag naman yung ating napakinggan kanina, no? Nakapagpala ang tinanggap natin ang bautismo ng Holy Spirit, ay tinanggap din natin si Jesus sa ating puso, ano? So, siguro, paano natin tatanggapin ang bautismo ng Holy Spirit at si Jesus sa ating puso kung may laman yung ating puso, ano? Kailangan muna nating i-empty. Sino yung nananahan sa ating puso noong una? Maaaring yan na yung takot, yan yung doubt, yan yung ating mga bad habits. Ano, si Satan yung mga nagtuturo sa atin yan. Kailangan mawala muna yan. Ano? Kaya sabi natin, si Jesus pag nakapasok na dyan, mamumuhay na tayo ng parang si Kristo. Ano po? So yan ang tatanggapin natin si Jesus at ang Holy Spirit. Tapos, ano daw yung kapakinabangan natin mga Kristiyano kapag tinanggap na natin ang Holy Spirit? Magbabago tayo ng karakter. Yun ang napakainam, yung willingness natin magbago ng karakter. Ano po? Willingness na. Ngayon, paano naman natin malalaman kung talaga bang tunay na tayo ay natanggap natin ang bautismo ng Holy Spirit? Ano po? Dapat may unti-unting pagbabago sa ating buhay. Ano po? Ito yung paborito kong linya, mga pastor na, Pastor PJ, Pastor Russell, paborito kong linya. Kung dati tayo late sumasamba, dapat ngayon ay hindi na. Isa yung palatandaan. Excited na akong dumalo pag araw ng Sabat. Hindi na ako nalilate ng ganun, ano? At ano pa, alam niyo yung pinaka-paborito ko na gusto ko na maging changes sa aking karakter? Yung namumuhay ka na may Diyos sa iyong buhay. Hindi ka nangangamba sa anumang mga dilubyo at pagsubok na dumarating sa iyong buhay dahil kasama mo si Jesus. Parang si Jesus nung siya ay nasa dagat, ano po, nakasakay sa bangka, kasama niya yung kanyang mga disciple. Natutulog siya ng mahimbing. Hindi siya natatakot sa malakas na bagyo. Bakit? Kasama niya ang Diyos di ba? So, ganun na po. Ganun tayo. Hindi yung magdudukot ka sa yung magbibigay ka ng tithes and offerings, may isip mo, hindi na ako makakakain. So, mga kapatid, hindi ganun. Ibig sabihin nun ay hindi natin fully tinanggap ang bautismo ng Holy Spirit kapag ganun. Kaya huwag tayong matatakot kapag kakasama natin si Jesus. Sigurado yan, mga kapatid ko, na tayo ay kanyang hindi pababayaan. Ayan po, ibibigay ko sa iba yung pagkakataon at para kayo rin naman ay marinig namin at ang iyong maalab na pagtanggap sa bautismo ng Holy Spirit, mga kapatid. Back to you, Pastor Russell. Sige po, thanks po, Brother Melvin. Yan, sa ating mga kapatid, baka meron po kayong komento o karagdagan sa ating discussion, reflection. Sige po, pwede na po kayo mag-share. Sino po ang Hello pwede po, po good morning po. Hello po, Sister Fidela. Sige po, ma'am. Okay po. Sister. At tulad po nung sinabi nung una, na kapag tinanggap ng mananampalataya ang bautismo ng banal na Espiritu, sino pa ang kanyang tinatanggap? Tama po sila na ang sabi ay pag tinanggap natin ang banal na Espiritu, ay ang Panginoong Diyos din yung tinanggap natin sa ating mga buhay. Kaya yung ating buhay ay dapat na aayon na sa ugali ng Panginoon sa araw-araw. Ano po? At yung pangalawa naman, ano ang kapakinabangan ng Kristiyano kapag si Kristo ay nananahan na sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu? Dapat po ay makikita na sa atin yung magkakaroon kung dati tayong magagalitin, kung dating ugali natin na mga hindi magaganda, mababago po yon. At kapag ang sabi nga po doon sa Hebreo chapter 3, ang sabi po doon ay kung tayo ang naririnig natin ang tawag ng banal na Espiritu, ay huwag nating papagmatigasin ang ating puso. Lalo na po ngayon sa panahon ng evangelism ay nararanasan ko po sa aking buhay na kasi po ako ay retired teacher. Ang napopokus po ako ngayon sa mga pagkasagawa sa Burn Sabbath School at naisip din po namin dito sa aming church na doon sa aming school na pinanggalingan, Inaon Integrated School,
ay magturo din po kami sa mga bata at pinayagan naman po kami doon. Iyon po ang naisip ko na tawag ng banal na espiritu na magturo rin sa mga bata in their time of religion. Kaya po kami nakakapasok ngayon sa public school. 30 minutes po yun every Tuesday na amin na isasagawa at nababahagi ang pabalita ng Panginoon sa mga tao. Ayan lang po. Ay, thank you po, Sister Fidela. Yan, so praise God po. Sige po, Sister Minda, meron po kayong si-share? Ito, Pastor. Sa unang katanungan po, kapag tinanggap ng mananampalataya ang bautismo ng Banal na Espiritu, sino ba ang kanyang tinatanggap? At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Sa aking buhay, sa paglalakbay bilang isang Kristiyano, sa lupang ito ay patuloy po akong nananangan sa Panginoon na bagaman ang buhay namin ay may hindi man alabanan, ay sa Diyos ako nagtitiwala dahil laging andyan siya, lagi kong niyayakap ang kanyang pag-ibig, yung mga pangako niya, laging sinasa puso ko at iyon ay lagi kong nagagawa sa aking pang-araw-araw na buhay dahil tinanggap ko ang Panginoon ang buong buo sa buhay ko, sapagkat anong pakinabangin ng tao kung ang Diyos ay wala sa ating buhay. Kaya ako ay patuloy na nananalig sa Panginoon na laging andyan siya. Yung pakikitungo sa aking kapwa, lagi ko pong itong ipinapakita na nasa akin ang Panginoon na laging siya ang nakaukit sa aking puso't isip na ayaw kong makitaan ako ng tao na hindi karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. Patuloy kong pinagsisikapan ang kabutihan, yung bautismo ng Holy Spirit na aking tinanggap ay nais kong may pamuhay sa araw-araw, at ito ay sa kapaligiran ng aming tinitirahan ay ito'y aking pinapakita sa pamamagitan ng kabutihan, mabuting gawa, yung pag-ibig, yung katapatan, yung bunga ng Holy Spirit ay nais kong makita nila sa buhay ko, sapagkat kung nasa atin ang bunga ng Holy Spirit, yung siyam na bunga ng Holy Spirit ay tunay na hindi na kailangan ang kautusan. Sinasabi sa Galatia 5 verse 23. At ito po mga kapatid ay tunay na nagiging saksi ang Diyos sa aking kalooban kung anong mayroon akong katangian sa buhay ko. At ako at ang Diyos ang nakakaalam, sapagkat sa Kanya ako nagtitiwala, alam ng Diyos yan. At sa tuwing Sabado, hindi ko gusto na ako ay malilid sa pagsimba. Gusto ko laging ako'y nando na pagdating ng mga kapatiran ay ando na ako. At pagdating ko sa simbahan ay ayun, hinahawakan ko yung himnal at ako'y nag-aawit para papuri sa Panginoon. At napakalaking improvement sa buhay ko yung mga gayong ginagawa ko. Lalo tigit sa aking pamilya, ang aking mga anak na dating kapiling ko sa paglingil-lingkod sa ating Panginoon, ngayon ay yun ang patuloy kong nung magkaroon na sila ng sariling pamilya ay ang iba'y nadala ng kanilang asawa, palibhasa ay nagpamatok sila sa hindi nila kapananampalataya. Yun ang aking pasanin sa buhay ko ngayon na patuloy kong inilalapit sa Panginoon sa bawat ako'y lumalapit at dumadalangin sa Panginoon. Ayun ang tangi kong hinihiling sa Panginoon. At sana'y ako'y dinggin ng Panginoon sa aking hangarin ng aking mga anak na nagsitalikod sa Kanya ay bumalik sa Kanyang
paanan upang sila ay makasama ko sa aking paglilingkod. Yun lang po ang aking inihiling sa Panginoon, na sila ay kilusin ng banal na Espiritu. Yun lang po. Amen. Okay, thank Sister Minda, amen po sa inyong sharing. Yan, meron pa po ba sa ating mga kasamahan na mag-share? Ang oras po 5:06 hanggang siguro bago mga ay 5:15 dapat tayo po ay nagpe-pray na. Sige po, kung kayo may gustong i-share sa ating mga kasamahan, pwede po kayong mag-share. Pasensya na, Pastor. Ako'y late na nakapasok. Ay, Bago mag-alas 2, nagising ako. Kakaantay. Akala ko maaga naging nahirapan ako. Nakatulog pa lang pagising ko. Magbe-break Okay lang po. na. Magbe-break out na. Andiyan po yung guide question sa ating pong chat. Ano natin, ano pa ang ating matatanggap pag tinanggap natin ang banal na Espiritu? Sabi ko parang dahil di ko nabutan, parang nagkaroon ako ng confusion na na sino ba una tinatanggap, si Kristo o ang banal na Espiritu? Diba? Pero sabi ng Panginoong Jesus, nung bago siya umakyat sa langit, bibigyan ko kayo papadala ko sa inyo yung ibang mga aliw. Kaya naisip ko, parang twice mong tinatanggap si Kristo. Una, yung kanyang paanyaya. Tapos hindi naman tayo basta tutugon o magbabago kung walang banal na Espiritu, kasi siya ang gagamitin para, kumbaga sana nagpa-follow up sa atin. Then kapag tinanggap natin o nabautismohan tayo, marami kasi parang lumalabas na nababautismohan tayo sa panlabas lang. Pero pag ang banal na Espiritu ang tinanggap natin, totally nagkakaroon tayo ng pagbabago, di ba? Yung bunga ng banal na Espiritu makikita sa atin, katulad ng sinabi ni Brother Melvin kanina, na hindi lang puro sa bibig, makikita natin kung ano yung dati natin ginagawa. Kahit na tayo Kristiyano na o Adventist na, makikita natin yung improvement lalo pa sa natin, sa ating mga ginagawa. At ang number one napansin ko, hindi panlabas na pagpapakita ng kabanalan to kundi kusa lumalabas to yung bunga ng banal na Espiritu. Hindi mo ginagawa to para ma-please lang yung ibang tao. Ginagawa mo to dahil mahal na mahal mo ang Panginoon at siya lang ang gusto nating mapaluguran. Anong na yung pangalawang question? Sorry po. Yung pangalawa, anong mga kapakinabangan ng Kristiyano kapag si Kristo ay nanahan sa atin sa pamamagitan ng bautismo ng banal na Espiritu? Number 1, yung kapayapaan. Kahit anong mangyari, kahit anong problema, tukso na dumadating sa atin, hindi tayo naliligalig. Dahil alam natin na dyan ang Panginoon. Basta isipin natin kung anong nakalulugod sa Panginoon, hindi sa ibang tao sa atin. Kung ano ang kinaluluguran ng Panginoon. Sabi nga, di ba, hindi sa mga handog lang nalulugod ng Panginoon, kundi sa pagsunod. Kung siguro natin na hindi pakitang tao yun, mula sa loob ng sa kalooban ng ating puso, ng ating kaluluwa. Ang main objectives natin ay paluguran ng Panginoon. Kahit ano pong mangyari sa atin. May problema, pagsubok, na dumadating sa atin, meron tayong kapayapaan. At yung the rest, yung iba, makikita sa atin. Yun lang po, Pastor. Amen. Okay. Amen. Thank you po. Ayan. Siguro po meron pa pong isa na pwede makapag-share kasi 5:10 na po. Ayan. Kung meron pa po, ay welcome po makapag-share para hindi po tayo kaputin sa ating prayer. Meron pa po ba mga kapatid na nais magbahagi? May isa pa po ba? Yan, kaya maganda. Narinig po. Ito dyan, sige po. Good first morning po sa ating lahat na nasa room. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay talagang napakabuti sapagkat nang siya ay pumanik sa langit, ay isinugo niya ang Holy Spirit bilang kinatawan niya dito sa lupa.
sa dahilan na alam niya ang ating magiging kalagayan kung wala po ang Holy Spirit na siya po nating kasama ngayon. Pangalawa po, mga kapatid, ay sa takbo po ng ating sanlibutan o ng ating pamumuhay sa lupang ito, kung wala po ang Holy Spirit ay hindi po tayo magiging masaya. Katulad ng mga gawain ganito na gumigising tayo ng maaga pero masaya tayo. At tayo po ay patuloy na pinangungunahan ng Holy Spirit para ating namnamin ang mga katotohanan na ating naririnig sa ating mga kapatid. At patuloy tayong lumalago. Yan po ang tunay na gawain ng Holy Spirit. Na tayo ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Tayo ay patuloy na magkaroon ng kasiyahan bagaman nasa gitna tayo ng mga kabagabagang, kahirapan, mga suliranin. Subalit meron pong natatanging kaligayahan sa ating mga puso sapagkat alam natin na sa lahat ng laban ng ating buhay, mga kapatid, nandiyan ang Panginoon para tayo po ay ipakipaglaban. Huli ay sa tulong ng Holy Spirit, mga kapatid, ay inaalis tayo sa isang kalagayan na tayo ay binabalot ng pagkamakasarili sapagkat ang gawin ng Holy Spirit ay ipakilala na tayo po ay walang magagawa sa ating sarili at hindi po tayo makagkakaroon ng kapayapaan kung hindi tayo aalis sa buhay na pagkamakasarili. Yun lang po at God first morning. Okay, thank you po, Brother Dan. Yan. Praise God po. Sa ating naging sharing, mga kapatid, tunay na napakaganda. Christ in you, through the Holy Spirit. Christ is manifested in our lives. Una po yung pagbabago sa ating buhay, ang mahalagang nararanasan natin. At pangalawa po, nagiging mabisa at pakapangyarihan po tayong witness. Pag nasa atin ng Holy Spirit, nakikita po yung karakter ng ating Panginoon Jesus sa ating mga buhay. Yan. So marami pong salamat sa ating pong pag-share. Pastor Ngayon pong Russell. umagang ito. Sige po. Basahin ko lang yung nasabi sa Facebook. Ang gaganda ng sharing nyo, mga kapatid, ano? Talaga nakaka-touch, sabi niya. Pero mas maganda sana kung nakikita rin namin ang inyong mga video, sabi niya. So yan, mga kapatid, naka-live kasi tayo ngayon sa Facebook, ano? Kaya nakikita tayo. Alam ko sa ngayon ay hindi malamang maaari hindi tayo ready sa pagbukas ng video habang tayo nagko-comment. Pero bukas, sa mga susunod na araw, mag-comment po tayo. Ano po? Kasi, tawag ito, kahit ako na-impress ako at nabubuhay ang aking puso kapag narinig ko yung ating mga sharing, mga ganda po, ano? So yan po. Sige po, back to you, Pastor Russell. Thank you. Yan, nagbukas tuloy ako ng video. Sige po. So, good morning. Tayo pinag ako na sa prayer, 5:40 na po. So baka bigla na lang po ito mamatay. Yan, tayo na, Brother Melvin, na Yes po. mag-pray. Sige po. Gusto niyo po hati na tayo po sa- sa yung first part, akin yung second part. Nakita Sige, niyo po ba sige. yung list? Oo. Sige po. Paano ba? Hindi ko makikita ko eh. Yes, sa Ayan. chat box nilagay ko po. Sige po. Okay po, akin yung supplication. Paano bang ano? Ayan. Tapos yung dito, kalusugan. Sige po, akin yung kalusugan sa baba. Sige po. Okay, sige po. So ako na po ang mangunguna, mga kapatid. Aking inimbitahan, tayo po ay manalangin. Let us pray. Dakila at mapagpala po naming Ama, ang papuri, luwalhati, binabalik po namin sa inyong banal na pangalan. Sa karapatan po sa umagang ito na kami magkakapatid ay muli nagising upang sama-samang pag-aralan ang iyong banal na salita sa aming God first morning. Kami po humingi patuloy ng iyong pagkapatawad, kami linisin sa anumang karumian, Ama, upang ang iyong dakilang pangalan siya namin maparangalan at maluwalhati. Sa oras po na ito, narito po ang aming mga panalangin. Salamat sa inyong banal na pangalan. Aming pinapanalangin po aming prayer focus, cities and urban, work in CLPM. Alam namin challenging ang mga bagay na ito, pero alam po namin walang imposible, Ama, kung kami po ay patuloy niyong gagamitin sa bagay na to. Kaya inihalangin po namin, Ama, na ito po ay inyong patuloy na pagpalain. Gaya din po ang lahat ng mga school sa aming pong CLPM. Tama na po ang CLAA,
Malaking hamon ang mga bagay na ito sa aming paaralan. Ngunit kayo rin po ang maggagawa upang maitaguyod po namin ang Christian education sa aming pong pananampalataya. Ang Every Family Builder project ng aming pong CLPM office, malaking hamon, ngunit alam namin kung kami magkakaisa, may tatayo po namin ang inyong bantayog ng witnessing dito sa aming lugar, ang aming pong opisina. Nilalapitin po namin ang groundbreaking sa November 30. Pagpalain po dakilang Ama na ang gawain ito ay maging matagumpay sa ikasusulong po ng inyong banal na gawain. Ang constituency po, December 8 and 9, nawa po kayo manguna sa lahat ng mga leaders. Ito po ay maging kapakinabangan para po sa pagpapalaganap ng patuloy na gawain dito sa aming pong lugar. Ang Harvest 2025, The Power of One, ito po ay hanggang bukas, pagpalain po ang malaking gawain namin mga kabataang ito. Pamagitan nila, marami pong maakay sa inyong banal na paanan. Ang patuloy na crusade sa Pampalay at iba pang mga gawain na pangaral ay pagpalain po Ama. Ang Gapan, 1-month evangelism din ginagawa po ay pagpalain. Ang evangelism sa North Bulacan District, ang evangelistic crusade po sa Talmundok Church, ang evangelism po sa Bantay Bayan, ay pagpalain po Ama, at ang crusade po sa North Bulacan, sa Chaong, sa Salaksan at sa iba pa. At ang Finding Hope Nightly Series. Maraming salamat po Ama. Sa pagpapatuloy po, dakilang Diyos ng aming panalangin, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo sa umaga na ito. Aming nilalapit ang aming mga sarili. Kami po ay may mga personal prayer request din sa umaga na ito na nais naming isama sa panalangin. Maaring di man namin nakikita at nababasa ang aming mga chat sa aming mga chat box, ngunit alam po namin na nababasa niyo po ang laman ng aming puso at isipan. Amin pong panalangin. Ang kasama sa panalangin ng bawat isa na narito sa Zoom breakout room, at ang aming mga mahal sa buhay kasama namin sa panalangin. Kasama namin sa panalangin ng sambahayan ni Pastor Ray Escabusa at ang sambahayan din ni Pastor Rachel Capobres. Kasama din namin sa panalangin ng sambahayan ni Brother Dan Cruz, ni Sister Fidela Villavicencio. Ang sambahayan din ni Sister Maria Lorina de Dios. Ang sambahayan ni Sister Minda Soriano. Ang sambahayan ni Pastor PJ Rodrigo. Ang sambahayan ng bawat isa na nasa Facebook Live o dakilang Diyos, nakasama namin nananalangin ngayong umaga na ito. Inyo pong dinggin ang aming mga kahilingan ayon sa inyong kalooban. Kasama rin ang kagalingan sa mga karamdaman ng aming mga kapatid na si Sister Joy Magas, Sister Elenji de los Santos, ngayon din ang karamdaman sa paningin ni Sister Irma Galang, ni Kate Justin Cartesa, ni Gabe Hannah at ni Sandra, yung kanilang physical and mental health. Ngayon din ang kagalingan sa karamdaman ni Sister Sweet and Aldrin, at ngayon din ang kanilang financial na pangailangan maaaring sa kanilang pag-aaral. Dalangin din namin ang kagalingan patuloy kay Sair Cruz na siya po ay na-dengue. Ngayon din si Kate Pineda na kagabi ay sinugod nasa ospital at naka-confine dahil sa kanyang dengue fever. Dalangin din namin ang kagalingan para kay Conching Carpio, kay Buboy Vicente, kay Sister Feli Gucheco, Mark Ian De Chavez, kay Cleof Rillo Raza, kay Chari Ancheta, gayon din ang kagalingan sa karamdaman ni Yoli Lictawa, Christina Aguilar, Jaime at Naring Malungat. Kasama namin patuloy sa panalangin ng kagalingan sa karamdaman ni Gianni Kaliwag, Marcos Espiritu, Elenji de los Santos, Rocky de los Santos, at ang kagalingan patuloy ni Brother Edmond Sabio sa kanyang lalamunan. At ang pasasalamat ko po sa iyong pagpapagaling sa akin sa pamamagitan ng natural na pamamaraan. O dakilang Diyos, kasama namin nananalangin ng bawat isa. Kami din naman ay may kanya-kanyang mga karamdaman.
karamdamang pang-espiritual. Ipuin niyo po kami patuloy sa araw-araw na inyong mapagpagaling na kamay, na kami patuloy na tanggapin namin ang bautismo ng Holy Spirit sa aming buhay. Kayo po ang manguna sa aming mga pamumuhay at ang inyong karakter ang makita sa amin sa araw-araw naming buhay, upang sa ganoon kami ay maging halimbawa sa aming bahay tahanan, sa aming kapitbahayan, sa aming iglesia, at kami makapaghanda habang kami naghihintay sa iyong nalalapit na pagbabalik. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ay po, maraming salamat Amen po, po. prayers. Thank you po. God bless, mga God bless kapatid. po sa lahat. At tayo ay babalik na sa main room. Ano po? Sige po. God bless po. Happy Sabbath, Brother Johnny Harris. Good morning sa iyo. Habang naghihintay tayo sa ating mga Good kasama. morning, Brother Melvin. Kamusta dyan? Happy Sabbath. Si Ganyan din si Brother Simeon Talusan. Ayan, Pantok Simeon SDA Church. Talusan. Good morning po sa iyo dyan. Ayan na, dumadami na tayo. Andito na yung ating host, Pastor Melvin. Good morning. Good morning. Good morning po. Po, Sir Melvin. Good morning po. Pastor Joel, good morning. Morning po. Good morning, God fresh morning po sa lahat. Good morning, Pastor Mark. Ayan na. Ba't yun nandito madagdag yung numbers natin, ano? Pero may mga pumapasok. Hintayin natin sila. 1 minute na lang. 25 na. 5:25. At masarap talaga yung reflection time, ano? Pero pag sumobra naman tayo, sa oras maiiwan naman tayo. Pastor Nelvin, anong room na punta? Room number 2 po kami, nalila Pastor Melvin. Kasama niyo siya. No? Nasa kami? 5 yata kami. Pinagsama-sama kami rin sa area 5. Ganun ba? 8 din kami, 8. Brother Johnny, 8 rin kaming naka-join dun. Kami po, 6 lang. Kahapon naman, 5 lang kami. Mas konti kahapon, hindi pare-parehas. Ba 30 pa rin yung participant to. Pero gumagalaw naman yung sige lang, hintayin natin. God first morning po. Sir Mark, God first morning po. Pag di pala kayo kami, saan kami Baka yung iba, pag join ito, na-join ulit sa breakout room, may bumabalik na. Siguro pwede siguro lumilipat, ano? Kaya yung iba kumukunti. Hindi ko rin alam, ano? Kasi kung saan room ako makapunta, gano'n na lang. Diretso na lang. 32, yan.
Kanina nasa 90 plus yata tayo eh. Nasa breakout room pa po sila, hindi pa nakakalabas. Opo, patapos na rin yung mga yan. Hintayin po natin. Punta kami sa Gabaldon mamaya. Meron kaming baptism. Makikijoin kami sa mass baptism doon. Kita-kita tayo doon mga kapatid. Amen. Wala kasi magbabautismo dito kaya kami pupunta doon. Super lamig po ng tubig doon, sobra. Oo nga. Grabe ang tubig. Oo nga, yung mga kailangan meron silang towel. Pwede niyo pong palagyan ng mga langis yung likod bago lumusong. Aba, magandang tip Parang- yan na Sister Maria, no? Oo nga, no? Para hindi sila ibintang pa nila na nagkasipon sila ng kaubo dahil sa lamig ng bautismo, tubig sa bautismo. Palagyan niyo po yung likod at dibdib. Anong langis na ba ilalagay? Para makapagdala, lube oil, pwede na ba yun? No? Engine Kahit oil. anong langis, basta Engine ano, oil. para Meron at ako least meron dito, silang car engine engine oil. oil o kaya motor oil. Ang sama naman sa balat yun. Kahit anong langis. Hindi, sige, Langis magdadala lang po yun, kami. go Salamat baby, po, sige. salamat sa iyong tip. Iba talaga pag nagtatrabaho sa ospital, may mga tip na ganyan, ano? Sige po. 32 pa rin tayo. Mga pumasaya pa discussion sa ibang room. Ayun po, 37, dumadagdag na. 37, dumadagdag na. Unti-unti na silang natatapos. Aga yata kayo natapos, Brother Melvin. Hindi po, sakto lang. 1 minute before 5:25. Natapos Sabi kami. ngayon. Ayun, Hello, Sister Net. Hello, Sister Vivian. Ayun na, dumadami na. $39. Si Pastor Jerry, nag-iikot. Kita niyo din, Sister Net. Nakita niyo, ha? Nag-iikot. Nag-iikot. Nag-check, baka natutulog tayo eh. Nag-check. Di po ba kasama sa nagiging bunga ng Banal na Espiritu yung sumusunod ka sa oras? Ay, kasama yun. Dapat, dapat. Kasi budgeting yan eh. Kung yung oras din natin mabudget, paano pa kaya ating pinansyal, mga kapatid? Amen. Masarap po kasi yung discussion dun sa breakout room. Ayun, totoo yan. Totoo po yan. Ako nga po eh. Sa talaga na nag-join dito, hindi naman po ako nagpa-participate. Nakikinig lang talaga ako. Eh ngayon po, dahil ilan na kayo sa breakout room, naiikot kayo lahat. Amen. Amen. Natatawag ka sa station eh. Iniisa-isa na, bro. Minsan wala ka pong idea, tapos bigla kang tatamaan ng idea. So, dami na, sabihin ito, tumadami na. Kaya, papasarap dito. Hermar, ang tawag niyan, baptism of the Holy Spirit. Amen. Yun lang nga po, Pastor. Amen, Pastor. Yun na po talaga yun. Purihin mo ang Diyos. Pastor, nag-iikot eh. Nag-iikot siya sa lahat ng room. Kailangan ko pong matiyak kung kayo ay yung budget ng oras ay tama. Amen. Amen. Yan na ho. Tayo babalik ng lahat in 2 seconds. Ayan na po sila. Andyan na po sila lahat. 90 plus tayo kanina. No, nasa 97 nung nahuling nakita. Jerry, salamat po at ang Holy Spirit tinuro ako makabalik dito sa Ayun, sa praise main. the Lord. Dali lang pala. Thank you. Yung iba na hindi nakakapasok eh. Nag-live na. Nagli-live na lang. Pagbalik po kasi sa dalawa po kasi pipindutin. Brother Side, dalawa pipindutin eh. Breakout room. Na pipindot. Oo. Kasama sa baptism ng Holy Spirit yung patience. Sige, Brother Pastor Melvin, nandiyan ka na po ba? Melvin. Yes po, yes po. Yan na. Sige po, po natin at closing session.
Back to you, Pastor Melvin. Ayun na naman, napagkamalan tuloy ako, Pastor. Yes po. Okay, maraming salamat po mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa ating closing song. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya Pangunahan tayo ni Sister Josephine Soriano. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa inyong pakikisama sa umaga pong ito, na kung saan ay iyong ipinadala ang inyong banal na Espiritu upang manahan sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami na sa mga oras na ito ay aming pong tatanggapin ang iyong banal na Espiritu, na kami po ay linisin ninyo sa lahat ng aming mga karumihan at puspusin niyo po kami ng iyong pag-ibig at kapayapaan at kapangyarihan. Turuan mo po kami, dakilang Diyos, na pakikinggan ang iyong tinig, na sundin ang iyong kalooban at patuloy po naming ipamuhay po
ang inyong kalooban sa araw-araw. Sa banal na araw ng Sabat na ito, puspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu, na kami po ay aming pong isang kagalakan po para sa amin, na kami po ay magsama-sama sa bawat iglesia po namin upang ikaw ay purihin at sambahin po namin sa Espiritu at katotohanan. At patuloy na ingatan ang mga maglalakbay sa bawat churches, ang mga pupunta sa Power of One na kung saan marami po silang mga dalang kaluluwa na ito ay tatanggap sa inyo at babautismuhan at magpatuloy na maging inyong anak at maglilingkod po sa inyo. At ingatan ang bawat mga paroroon makarating po ng mapayapa, maayos at ligtas. At nawa sa aming pong bagamat ang platform na ito, amin din pong pinapasalamatan na kami man ay nagkakalayo-layo, ay patuloy mo kami na pinagsama-sama, pinagbubuklod-buklod mo kami upang ikaw ay aming papurihan, pag-aralan ang iyong banal na salita at ang banal na Espiritu ay iyong ibuhos sa amin. Maraming salamat po, dakilang O Diyos, na kami ay patuloy ninyong iingatan, patuloy na basbasan po kami, maging karapat-dapat po kami ngayon na ariin na inyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Salamat po. Amen. Amen po. Amen. 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 Happy Sabbath po sa inyo lahat. Salamat po. Salamat, Ma'am Jo. Happy Sabbath po. Happy Sabbath po, Ate Nel. Sabbath. Sister Net. Happy Sabbath. Sister Irma. Happy Sabbath, Sister Irma. Sister Vivian. Na po. Chanting. Nasaan na yung ating chanting? Sige po, kabitado na po, Brad Pastor. Sige. Ready? Go. Every church is a missional church. Missional. I have land, give, move forward, God's mission. Go. Never be last. Praise the Lord. Yan. God bless po. Katapos-tapusan. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, magpakasakdal kayo, mangaliw kayo, magkaysa kayo ng pag-isip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw ng Sabat na ito. Amen. 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 Thank you, Pastor. Salamat. Thank you po. Thank you po. God bless po sa inyo. Ingat po kayo lahat. Brother Salino, God bless po. Brother Sunny, happy Sabbath. Thank you po, Ma'am Josephine. Sige po. Kuya Sunny. Okay mga kapatid, tayo tapusin na rin natin at kami aalis na, late na sa schedule. Alas 6 ng departure, 5:39, nag-bibis lang at kakain ng kaunti. Let's go. Happy Sabbath po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.